Ang mag-asawang ito ang tinuturing na huwarang modelo ng bawat pamilya sa Korea. Ang lalaki ay si Minho, ang batang tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon ng elektroniko sa bansa, ang Gason. Ang babae naman ay si Junwan, isang kilalang aktres. Ngunit kapag wala na ang mga kamera at mamamahayag, inilalantad ni Minho ang kanyang tunay na mukha. Lumabas na siya pala ay isang marahas na tao. Tuwing hindi siya nasisiyahan sa isang bagay, kinakaladkad niya si Jungwan upang saktan at pahirapan. Sa tuwing mangyayari ito, pinipili ni Jungwan na magtimpi. Ngunit sa totoo lang, matagal nang naglalagablab ang apoy ng sama ng loob at galit sa kanyang puso. Isang araw, ipinagtagpo siya ng tadhana kay Wuha. Sa mga sandaling iyon, hindi pa alam ni Jungwan na si Wuha ang magiging misteryosong salik na magbabago sa kanyang malupit na kapalaran. Nagsimula ang kwento ng si Jungwan ay nagmamaneho at hindi sinasadyang mapatalsikan ng tubig si Wuha. Nagpanik si Jungwan at agad na bumaba ng sasakyan upang humingi ng tawad. Nang makita ni Wuha ang magandang babae sa kanyang harapan, halos naglaho ang lahat ng kanyang inis. Paalis na sana si Wuha ngunit labis ang pagkapahiya ni Jungwan kaya pinigilan niya ito. Nagpunta sila sa isang mamahaling tindahan kung saan pinili ni Jungwan ang isang kasuotan na nagkakahalaga ng ilang milyon para kay Wuha. Agad niyang hinimok si Wuha na isuot ito. Pagbalik ni Wuha sa counter upang magbayad, ipinaalam ng staff na bayad na ang lahat. Hindi lamang iyon, binigyan din siya ni Jungwan ng bagong pares ng sapatos. Kinagabihan, habang si Woo Hyuk ay pauwi mula sa trabaho kasama ang kanyang kasamahan na abogadang si Yuna, biglang lumitaw si Jungwan. Napakaliit talaga ng mundo. Nakita ni Yuna si Jungwan at masayang ipinakilala itong hipag niya. Si Wuha naman ay junior ni Yuna. Pagkatapos ng pagpapakilala, nagkatinginan sina Jungwan at Wuha nang may pagtataka ngunit nagbatian pa rin na parang ngayon lang sila nagkakilala. Paalis na sana si Jungwan nang pigilan siya ni Yuna at imbitahan na uminom habang nasa business trip si Minho. Sa kalagitnaan ng inuman, nagulat ang isa sa kanilang mga kasama na puro branded ang suot ni Wuha. Hindi ito itinago ni Wuha at isinalaysay ang nangyari, may isang mayamang babae ang nakabasa sa kanya ng maruming tubig at bilang pambawi, binilhan siya ng mamahaling damit. Sa huli, may paaring siyang sinabi, akala siguro ng babaeng iyon, kayang ayusin ng pera ang lahat. Sinabayan niya ito ng makahulugang tingin kay Jungwan. Napagtanto ni Jungwan na tinutukso siya ni Wuha at hindi siya nagpaawat. Agad niyang hinawakan ng kamay ng kaibigan at sinadyang matapon ng pagkain sa bagong damit ni Wuha. Nagkunwari pa siyang tumayo at humingi ng tawad. Sinabi ng lahat na tila may koneksyon na talaga ang dalawa. Lumabas na noong nakaraang taon, si Wuha ay isang reporter na sumulat ng artikulo laban kay Jungwan, na umano'y sumikat lamang dahil sa suporta ng isang mayamang lalaki. Hindi pa rin nakakalimot si Jungwan sa paninira na iyon, at hindi niya akalaing muli silang magkikita. Ngunit tila inihanda ng kapalaran ang muli nilang pagtatagpo. Isang araw, pumunta si Jungwan sa korte upang mag-aral para sa isang bagong script ng pelikula. Doon muli silang nagkita ni Wuha, ngayoy isa ng paiskal. Sa pananghalian, napaupo silang magkasama. Sinamantala ni Jungwan ang pagkakataon upang ilabas ang lahat ng kanyang hinanakit. Tinanong niya si Wuha kung paano niya nagawang sabihing may backer siyang tycoon. Alam ba nito kung gaano siya nagsumikap upang marating ang kanyang tagumpay? Sa sobrang emosyon, halos hindi niya na makontrol ang kanyang sarili. Biglang may dumating na kriminal at tinangay si Jungwan bilang hostage. Hiningi ng kriminal na ipahande agad ni Woo Hyuk ang sasakyan. Ayaw ni Jungwan na mailigtas siya ni Wuha, kaya sinubukan niyang iligtas ang sarili. Bagamat nakatakas siya, binugbog naman siya hanggang mawala ng malay. Agad na tumakbo si Wuha at iniligtas siya, saka dinala sa ospital. Hindi umalis si Wuha hanggat hindi nagigising si Jungwan. Nang magkamalay ito, nagpasalamat siya at inimbitahan si Wuha sa isang masarap na hapunan. Mula sa insidenteng iyon, nawala ang pader ng galit at sama ng loob sa pagitan nila. Sinabi ni Wuha na ibang-iba si Jungwan sa inaakala niya. Nagbiro pa ito, akala niya'y palagi siyang aawayin ito. Sino ang mag-aakalang si Wuha, na tila seryoso, ay marunong palang magpatawa. Naging mas magaan ang damdamin ng dalawa, ngunit dumating si Minho. Halatang natakot si Jungwan sa kanyang asawa. Napansin din ito ni Wuha, kahit pa kunwari mapagmalasakit si Minho sa harap ng iba. Nagpasalamat pa ito kay Wuha sa pagsadyap sa kanyang asawa. Ngunit pag-alis ni Wuha, biglang nagiba ang ekspresyon ni Minho, isang nakakatakot na pagpapanggap. Pagka-uwi ni Jungwan mula ospital, tinupad niya ang pangakong imbitahan si Wuha na kumain. Habang naglilinis sa bahay, natisod niya ang isang libro sa ilalim ng mesa. Sa kanyang pagkamausisa, binuksan niya ito at natuklasan ang isang tagong storage device. Laman nito ang mga nakakagulat at nakakatakot na ebidensya laban kay Minho. Hindi makapaniwala si Jungwan sa natuklasan, ganito pala kasama ang kanyang asawa. Galit na galit siya, ngunit wala siyang kamalay-malay na si Minho ay nasa likod na ng pinto, tahimik at may hawak na sinturon. Sumunod ang isa na namang brutal na pananakit kay Jungwan. Samantala, naghihintay pa rin si Wuha sa restaurant. Tinawagan niya si Jungwan ngunit hindi na ito makasagot. Matagal siyang naghintay ngunit walang tugon, kaya napilitan siyang umalis.
Sa labas, nakita niya ang sasakyan ni Jungwan, umiiyak ito sa loob. Ngunit pinili pa rin ni Wuha na lumisan. Nagpunta si Jungwan sa bar at naglasing mag-isa. Dahil sobrang lasing, tinawagan siya ng staff gamit ang numero ng taong madalas niyang kausap, at iyon ay si Wuha. Sa oras na iyon, si Wuha ay kumakain ng instant noodles sa convenience store. Nang malaman niyang lasing si Jungwan, agad siyang nagtungo roon. Dahil hindi niya alam ang address ni Jungwan, dinala niya ito sa hotel at nagpa siya na hintayin siyang magising bago umalis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Jungwan ang unang nagising. Ikinwento niya kay Wuha ang masaklap na buhay bilang asawa ng isang chaebol. Ang tinatawag nilang, kagalang-galang na pamilya, ay isa palang buhay na impyerno. Naantig si Wuha sa kanyang kalagayan. Ang dalawang pusong nag-iisa at sugatan ay nagtugma. Sa gabing iyon, nagsalo sila sa isang hindi malilimutang sandali. Mula noon, tila itinadhana na silang magsama. Ilang araw ang lumipas, inirekomenda ni Yuna si Wuha na magtrabaho sa kanilang korporasyon. Ngayon, imbitado si Wuha sa selebrasyon ng korporasyon, isang pagkakataon upang makilala ang chairman bago siya opisyal na maitalaga sa legal department ng kumpanya. Ang dahilan ay dahil kakatalaga pa lamang kay Minho bilang direktor ng korporasyon kaya malapit na rin siyang maging tagapangulo. Ito rin ang bagay na kinatatakutan ni Chujin. Siya ay madrasta ni Minho. Si Yujin ay may anak na lalaki rin, si Suho, ngunit siya ay itinuturing na walang silbi. Ang isang inang gaya ni Suho ay walang laban sa isang tuso at mapagplano gaya ni Minho. Ngunit kung pakasalan ni Woo si Yuna at maging manugang ni Yujin, maaaring magbago ang takbo ng sitwasyon. Ang pagdating ni Woo Hak sa kasiyahan ay nagdulot ng kaunting pagkailang sa mga bisita. Pagkatapos ng kasiyahan, hiniling ng tagapangulo na makausap si Woo ng pribado. Gusto niyang malaman kung bakit nagbitiw si Woo bilang taga-Yusig upang maging abogado sa ilalim ng kanilang grupo. Tiyak na may espesyal na dahilan si Woo. Mabilis na inilahad ni Woo ang kanyang inihandang paliwanag. Gusto niyang maging isang taong may kapangyarihan at katayuan sa lipunan, gaya ng tagapangulo. At tanging sa ilalim ng grupong Jessen niya ito maisa sa katuparan. Alam na ng tagapangulo ang mga naging tagumpay ni Woo. Isa siyang mahusay na profesional at may malawak na koneksyon. Kung babalik si Woo sa Quezon, tiyak na madadali niya ang maraming mahahalagang bagay. Kinabukasan, maagang nagtungo si Woo sa paliparan upang sunduin ang isang mahalagang tao, si Richie, ang pangunahing saksi sa kaso ng ama ni Woo noong mga nakaraang taon. Si Richie rin ay dating tsuper ng tagapangulo, kaya alam niya ang lahat ng nangyari sa ama ni Woo noong panahong iyon. Ngunit habang nasa telepono si Woo Hak, dinukot si Richie ng isang hindi kilalang tao. Agad na hinabol ni Woo ang sasakyan, ngunit matalino rin ang dumukot, na ipabangga nito ang kotse ni Woo sa isang harang. Bumaba si Woo Hak sa sasakyan habang tuliro, ngunit muli siyang sinuntok ng dumukot kaya wala na siyang nagawa kundi ang panuurin habang kinukuha ng lalaki ang saksi at ang mga gamit nito. Sa mga oras na iyon, sumasakay naman sa helikopter sina Minho at ang tagapangulo para sa isang biyahe pang negosyo. Nakita ni Minho na masama ang pakiramdam ng kanyang ama kaya inabutan niya ito ng tsaa na inihanda ng kasambahay. Nang maayos na ang lahat, nagsimulang lumipad ang helikopter. Sa kalagitnaan ng biyahe, biglang sumakit ang lalamunan ng piloto. Ipinainom ng tagapangulo ang tsaa sa piloto, ngunit pagkapos nito ay nahirapan itong huminga at nawalan ng malay. Hindi na nakontrol ng co-pilot ang sitwasyon, kaya bumangga ang helikopter sa poste ng signal at tuluyang bumagsak sa ilughan. Isang aksidente itong yumanig sa buong bansa. Malubhang nasugatan ng tagapangulo at isinugod sa ospital. Nawawala si Minho at hindi pa natatagpuan. Lahat ng iba pang pasahero ay namatay. Lubhang nabigla si Wook sa balita. Hindi niya maaaring hayaang mawala ng ganoon lang ang tagapangulo, hindi pa tapos ang kaso ng kanyang ama. Kaya tagad siyang nagtungo sa ospital. Salamat sa koneksyon niya kay Yuna, pinayagan siyang makapasok ng gwardya. Naroon din ang nakababatang kapatid ni Chujin, at sinabing ayon sa pulisya, napakababa ng posibilidad na buhay pa si Minho. Sa pagkabigla ni Chujin, nawalan siya ng malay. Ang kanyang asawa ay nasa emergency room at hindi tiyak kung mabubuhay pa, samantalang ang kanyang anak ay nawawala ng walang bakas. Paano raw niya malalampasan ang ganitong dagok? Pagkagising ni Chujin, pinaalis niya ang lahat sa silid. Sinabi niyang ayos lang siya at gusto niyang mapag-isa. Dito lumantad ang kanyang tunay na anyo. Narinig ng kapatid niya ang kanyang pag-iyak at mabilis na pumasok sa silid. Ngunit hindi ito luha ng dalamhati, kundi luha ng kagalakan. Sa wakas, dumating na ang araw na matagal niyang hinihintay. Agad niyang pinatawag ang mga shareholder. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang agawin ang kapangyarihan. Tapos na ang operasyon, may tumusok na tadyang sa atay ng tagapangulo at nasira ang 40% nito. Sinabi ng doktor na kailangang paghandaan ang pinakamasamang maaaring mangyari. Bahagyang natuwa ang panganay na anak na si Suho nang marinig iyon. Si Yuna lamang ang tunay na nag-aalala para sa kanilang ama.
Si Wook naman ang naatasang humawak sa insidenteng ito at kailangang pigilan itong maging malaking eskandalo. Habang naghahanda si Chujin para sa pagpupulong ng mga shareholder, biglang bumukas ang pinto. Natigilan siya. Ang tunay na Minho ay naruroon sa harapan niya. Nakangising mayabang si Minho, nagulat ka, di ba? Hindi mo inasahang makakabalik pa ako ng buhay. Parang ibinagsak sa impyerno si Chujin sa narinig. Pagbalik ng kanyang asawa, mabilis siyang nagtungo sa hagdan at umupo, umiiyak ng buong panghihina. Nakita ito ni Wuha. Mahal nila ang isa't isa ngunit hindi sila maaaring magsama. Kaya't niyakap lamang niya si Chujin upang damayan. Nang makita niyang umiiyak ang babaeng mahal niya, hindi na siya nagdalawang isip at hinalikan ito. Hindi sinasadyang nasaksihan ito ni Minho. Isang eksenang napaka-interesante para sa kanya. Pagdating ni Jungwan, agad siyang hinailan ni Minho at isinama sa harap ng mga mamamahayag. Nag-uunahan ang mga reporter upang tanungin si Minho tungkol sa aksidente. Kumilos si Minho na may peke at malungkot na ekspresyon. Ipinaliwanag niya ang sanhi ng insidente. Ayon sa kanya, bago lumipad ang helikopter, nakatanggap ang tagapangulo ng tawag mula sa Blue House, hinihingi ang kinatawan ng grupo para sa plano ng pagtanggap ng isang mataas na internasyonal na delegasyon. Kaya tiniwan ng tagapangulo si Minho upang asikasuhin iyon. Dahil doon, nakaligtas si Minho. Tila ang langit na raw mismo ang nagligtas sa kanya. Kung wala nang mangyayaring iba, siya na ang magiging tagapangulo ng grupo. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, dahan-dahan niyang pag-iinitan ang kalaguyo ng kanyang asawa. Lubhang nag-alala si Suho nang marinig ang pagbabalik ni Minho. Agad siyang tumakbo patungo sa kanyang ina, na mas balisa pa kaysa sa kanya. Ang huling pagpupulong ng mga shareholder ay pinangunahan ni Minho. Kung planado ito ni Minho, isa talaga siyang dalubhasa. Kinagabihan, dinala ni Minho si Jungwan mula sa ospital. Panahon na upang ipalasap dito ang parusa. Sa halip na isakay sa kotse, hinailan ni Minho si Jungwan sa isang sulok ng parking lot at doon ibinuhos ang kanyang galit. Hindi na siya nakatakas pa. Bilang isang perpeksyonista, hindi matitiis ni Minho ang kahit anong kapintasan. Nagtiis na lamang si Jungwan. Pagkatapos noon, nagtungo siya kay Woo-hak upang humanap ng init at kalinga. Matapos ang kanilang mainit na sandali, sumakay si Jungwan sa kotse pauwi. Ngunit napansin ng asawa ni Suho ang kanyang pagkakaiba. Nakita siyang dumating bandang alas 4 ng madaling araw. Nagtaka ito kung saan siya nanggaling at bakit ganoon ang oras ng kanyang pag-uwi. Sa Gison Company, 2 gwardya ang nagpapatrolya nang mapansin nilang bukas ang opisina ng tagapangulo. Nakakapagtaka ito kaya't pinasok nila. Naamoy nila ang kakaibang amoy at alam nilang may hindi tama. Biglang may taong tumakbo palabas at itinulak sila. Pagkaangat ng kanilang mga kamay, nakita nila ang madilim na pulang mantsa. May isa ring taong nakahandusay sa sahig, walang iba kundi si Minho. Totoo na bang patay siya sa pagkakataong ito? Agad na tinawagan ng kapatid ni Eugene ang kanyang ate upang ibalita ang nangyari. Nakarating din agad ang balita kina Jungwan at Wuha. Lahat ay labis na nabigla. Agad na umakyat si Chujin upang ipaalam sa anak na si Suho, ngunit wala ito sa kanyang silid. Ang tanging nakita niya ay isang tumpok ng gamot sa mesa. Naramdaman niyang may mali. Agad siyang tumakbo sa banyo at doon natagpo ang nakalubog ang anak sa bathtub. Sa kabutihang palad, maagap si Chujin at naisugod si Suho. Kung hindi, maaaring namatay na siya. Si Wook ang naatasang mag-imbestiga sa kaso ni Minho. Tumungo siya sa crime scene, ngunit walang CCTV sa loob ng silid. Ang mga footage mula alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw ay nawawala rin. Imposibleng walang seguridad sa isang ganitong kalaking kumpanya. Bumisita si Wook sa bahay ng pamilya Jessen upang mag-imbestiga. Sinabi ng asawa ni Suho na masama ang relasyon ni Minho at Jungwan. Bukod pa rito, dumating ng 10 oras si Jungwan noong gabing iyon, bandang alas 4 ng madaling araw. Pagbalik sa opisina, ipinakita ng kasamahan ni Woo ang isang video ni Minho at Jungwan sa parking lot ng ospital. Naalala ni Wuha ang dashcam ng sasakyan, doon maaaring makita ang nangyari sa sulok na iyon. Batay sa pangyayari, malaki ang posibilidad na si Jungwan ang may sala. Siya ngayon ang pangunahing sospek. Inimbitahan si Jungwan sa interrogation room kung saan si Wook mismo ang magtatanong. Ipinakita niya ang video kung saan sinaktan siya ni Minho. Tinanong niya kung bakit siya binugbog ni Minho. Sagot ni Jungwan, palaging nananakit si Minho nang walang dahilan. Lagi na lang siyang nagtitiis. Ngunit may isang tanong na hindi na itanong ni Woo, saan nagpunta si Jungwan matapos siyang bugbugin. Sariwa pa sa alaala ni Jungwan ang gabing iyon. Matapos siyang bugbugin ni Minho, nagmaneho siya patungo sa bahay ni Woo. Pagkatapos ay bumalik si Jungwan sa kanilang bahay. Ngunit habang pauwi siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Minho. Ipinatawag siya nito sa opisina para pag-usapan ng tungkol sa kanilang diborsyo. Kaya dali-dali siyang pumunta roon. Ngunit pagdating niya, patuloy siyang pinahirapan ni Minho. Sinabi nitong hindi niya kailanman papayagang makipagdiborsyo si Jungwan.
Hindi na kinaya ni Jungwan ang kalupitan ni Minho kaya lumaban siya. Sa kasamaang palad, natalo siya at pinilit lamang makatakas. Kung ikukwento ni Jungwan ang lahat ng ito, tiyak na agad siyang madedeten. Kaya itinago niya ito, at pinuprotektahan din siya ni Wu. Nagpatuloy si Wu sa pagtatanong tungkol sa oras ng pag-uwi ni Jungwan. Kumpiyansang sumagot si Jungwan, umuwi raw siya ng 2:00 ng madaling araw. Nang malapit nang magtanong ulit si Woo-hok, dumating ang mga abogado ng Gason Group. Sinabi nilang hindi na kailangang sagutin ni Jungwan ang mga tanong. Pinabail nila ito agad. Pag-uwi ni Jungwan, pagod na pagod siya. Napatingin siya sa isang magarang damit sa harapan niya. Bigla niyang naalala ang mga alaala ng nakaraan. Bago pa man siya pakasalan ni Minho, isa na siyang kilalang aktres. Sa isang seremonya ng parangal, nanalo siya bilang pinakamahusay na aktres. Dahil doon, naging sentro siya ng atensyon sa isang party. Inihatid siya ng direktor upang ipakilala sa mga bigating tao sa industriya. Dahil sa sobrang pagod, agad siyang umalis sa party. Sa hindi inaasahan, doon niya unang nakilala si Minho. Nagkunwari si Minho na isa lamang siyang ordinaryong lalaki na dumalo sa party para maglibang. Kakauwi lang daw niya mula sa ibang bansa at hindi raw niya kilala si Jungwan. Dahil dito, naging komportable si Jungwan at agad niyang inaya si Minho na magsaya. Nag-enjoy sila sa isa't isa, para silang matagal ng magkaibigan. Nang dumating sila sa isang restaurant, hindi sinasadyang nakita sila ni Woo-ha na naroon din noon. Isang reporter si Woo-hok. Agad niyang nakilala si Minho bilang anak ng chairman ng Jan Group. Samantala, sinabi ng kasama niya na ang babae ay isa sa pinakasikat na aktres sa bansa. May ginagawa noon si Woo-hok kaya agad siyang umalis. Habang masayang nagkukwentuhan pa sina Jungwan at Minho, nagpaalam si Minho, magkita tayo ulit bukas. Pagkatapos ay ipinakita pa niya ang kabaitan kay Jungwan. Nakuna ni Woo ng larawan ng lahat ng ito. Ginamit niya ito para suruan ang Jan Group. Pero syempre, nadamay din si Jungwan. Ngunit dahil din kay Woo, nakuha ni Jungwan ang pinakamakapangyarihang asawa sa buong Korea. Sa kasalukuyan, natuklasan sa forensic analysis na pinatay si Minho gamit ang box cutter. Base sa sugat sa balat, malamang ay hindi ito gawa ng isang babae. Bantay sarado ang gusali ng negosyante, kaya imposibleng makapasok ang isang tagalabas para pumatay. Inimbestigahan ni Woo-hyuk ang lahat ng miyembro ng pamilya. Si Yoo-jun ay kalmado at walang ipinakitang emosyon. Si Soo-ho naman ay tila walang pakialam. Agad inihayag ni Choo-jin ang libing ni Minho. Isa itong libing na layong ipaalam sa buong bansa ang kanyang pagkamatay. Sa oras ding iyon, dumating ang mga pulis. Inanunsyo nilang arestuhin si Soo-ho sa hinalang may kinalaman siya sa pagkamatay ni Minho. Matapang pa ring nagtanong si Soo-ho kung may ebidensya sila. Sakto namang pumasok si Woo-hyuk mula sa labas. Sinabi niyang natagpuan ang sample ng balat ni Soo-ho sa ilalim ng mga kuko ni Minho. Nabigla ang lahat, natakot si Soo-ho, itinulak ang pulis, at mabilis na tumakas. Agad siyang hinabol ni Woo-hyuk. Papasakay na si Soo-ho sa kotse nang hilahin siya ni Woo-ha pababa, nahuli siya at dinala para imbestigahan. Pagkarinig ng balita, agad pinuntahan ni Cho Yoo-jin ang anak. Sinabihan niya si Soo-ho na huwag magsalita. Siya na raw ang bahala sa lahat. Binuksan ni Woo-ha ang mga dokumento ng bawat miyembro ng pamilya Gison. Habang sinusuri ang blood type, may nadiskubre siyang malaking sikreto. Kinaumagahan, hinarap niya si Soo-ho tungkol dito. Lumabas na hindi pala tunay na anak ni Kro Yoo-jun si Minho, kundi anak sa labas ng chairman. Tinanong ni Woo-ha si Soo-ho kung galit ba siya sa ideyang ang hindi niya kapatid sa dugo ang mamumuno sa grupo. Galit na galit si Soo-ho. Kahit pinipigilan siya ng kanyang abogado, inilabas niya ang lahat ng galit niya kay Minho. Simula raw nang tumira si Minho sa kanilang bahay, naging madilim ang lahat. Isang demonyo raw si Minho, tahimik pero mapanganib ang mga kilos. Sinamantala ni Woo ang pagkakataon at nagtanong pa, dahil ba sa sobrang puot kay Minho kaya siya pinatay ni Soo-ho. Ngunit kalmado pa rin si Soo-ho at sinabing totoo ngang nag-away sila ni Minho sa araw ng pagkamatay nito. Pero isang maliit na pagtatalo lang daw iyon, hindi sapat para mauwi sa kamatayan. Mapagkakatiwalaan kaya si Soo-ho. O isa lang yung imbento para lokohin si Woo-ha. Natagpuan ng investigasyon sa pagbagsak ng eroplano ang isang clue, isang bote ng eye drops. May laman itong kemikal na allergic ang katawan ng chairman, dahilan ng pagkakaroon ng atake sa puso na ikinamatay ng kapitan ng helicopter. Bukod pa rito, may fingerprint ng asawa ng kapitan sa helicopter. Agad na iniutos ni Woo ang paghahanap sa asawa ng kapitan. Ngunit nakatanggap na ito ng balita at agad tumakas. Hindi inaasahan, may isang misteryosong lalaki nang naghihintay sa kanya. Pagdating ng pulisya, nawawala na siya. Nagpatawag agad ng emergency meeting ang investigation team. Ayon sa tagapag-imbestiga, adik sa pamimili ang asawa ng kapitan at baon sa utang. Nang mamatay ang asawa, nakatanggap siya ng malaking insurance. Malaki ang posibilidad na ito ang naging motibo ng pakikipagsabuatan para patayin ang kapitan.
Samantala, may kuha ng away ni Minho at Suho noong gabing iyon. Maaaring totoo nga na nangyari ang aksidenteng iyon, at nakuha ang balat ni Suho sa mga kuko ni Minho. Dahil sa kapangyarihan ng korporasyon, pinalaya si Suho. Sa harap ng press, iginiit ni Suho na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Lumipat na ng bahay si Jungwon, isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Sa wakas, malaya na siyang sumama sa lalaking mahal niya. Wala na ang malupit niyang asawa na pumihil sa kanya noon. Masayang nagsama sina Jungwon at Woo. Pagdating sa bayan, sinabi ni Jungwon na gusto niyang bisitahin ang kanyang matalik na kaibigan ngunit naiwan niya ang cellphone sa sasakyan ni Woo. Bigla namang tumawag ang gynecology clinic. Agad pumunta roon si Woo. Sinabi niyang siya ang kamag-anak ng buntis. Sa loob ng klinika, nalaman niyang si Jungwon pala ang pasyente. Lalo siyang nagulat nang malamang 3 buwan nang buntis si Jungwon. Marami siyang gustong itanong pero pinili niyang manahimik. Samantala, nagsimula na si Hyujin ng shareholder meeting para ihanda ang eleksyon ng bagong chairman. Magulo ang sitwasyon ng grupo dahil sabay-sabay na may problema ang mga senior leaders. Si Suho na lang ang kwalipikadong mamuno, ngunit may isang shareholder ang nagsalita, na wala raw ang tunay na testamento ng chairman. Kung hindi makaliligtas ang chairman, maaaring hindi si Suho ang magmamay-ari ng mga ari-arian. Nawala ng kontrol si Suho at sinugod ang shareholder. Inihanda na ni Hyujin ang plano. Tinawag niya ang abogado para ihayag ang testamento. Ayon dito, kung sakaling mamatay o maging malubha ang kalagayan ng chairman, mapupunta kay Suho ang lahat ng ari-arian. Lahat ay natahimik. Malinaw na nakasulat ito sa dokumento. Inakala ni Suho na minahal talaga siya ng kanyang ama kaya ipinamana sa kanya ang lahat. Ngunit nabigla siya sa sinabi ng ina. Iniutos ni Hyujin sa kanyang kapatid na hanapin ang tunay na testamento ng chairman. Kapag ito ay lumabas, magiging mapanganib ito. Lumabas na peke pala ang ipinakitang testamento sa shareholders. Si Suho lang ang walang alam. Bukod pa rito, sinisi pa siya ni Troy Jin. Aniya, hindi na sana nasangkot si Suho kung hindi niya pinakialaman si Minho. Iginiit din niyang kahit buhay pa si Minho, si Suho pa rin sana ang iniluklok niyang chairman. Hindi inaasahan ni Suho na pati ang sariling ina ay hindi naniniwalang inosente siya. Labis ang kanyang sakit at tuluyang umalis. Sa paglabas niya, nasalubong niya ang nakababatang kapatid na si Yuna. Sumunod ito sa utos ng kanilang ina. Gusto ng ina na bumalik si Yuna sa kumpanya. Isa si Yuna sa mga abogado, pero hinayaan niyang mabulid ang kapatid sa maling akusasyon. Wala nang pakialam si Woo Hak sa relasyon nila ni Yuna. At ipinagpatuloy ni Woo Hyuk ang investigasyon kay Suho. Lubhang nag-alala si Yuna. Alam niyang patas si Woo Hyuk sa kanyang trabaho, ngunit ang pinaghihinalaan ay ang sariling kapatid niya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Patuloy pa ring iniimbestigahan ni Woo Hyuk ang pagkawala ni Richie, ang nag-iisang saksi sa kaso ng kanyang ama ilang taon na ang nakalipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakadiscover siya ng mahalagang bakas ngayong araw. Ibinunyag ng investigador sa kaso ni Minho na may sekretarya si Minho na nawala rin noong araw ng pagkamatay ni Minho. Pagkarinig ng impormasyong ito, naalala ni Woo Hyuk na ito ang taong dumukot kay Richie noong araw na iyon. Agad siyang sumakay sa sasakyan at nagtungo sa bahay ng sekretarya upang magsagawa ng investigasyon. Si Richie naman ay nakatakdang makipagkita rin sa sekretarya sa parehong oras, ngunit wala ito sa bahay. Tumawag si Richie at hiniling sa sekretarya na sundin ang kanilang dating kasunduan. Isusuko ni Richie ang ebidensyang may kaugnayan sa krimen noong panahong iyon, kapalit ng pera mula sa sekretarya. Ngunit tumanggi ang sekretarya, hindi na raw siya nagpapasailalim kaninuman. Sa di inaasahan, pagdating ni Woo Hyuk ay nasalubong niya si Richie na paalis na. Kaya nagsimula ang habulan. Sa kabutihang palad, iniligtas ng Diyos si Richie kaya hindi siya nahuli. Muntikan nang makuha ni Woo Hyuk ang pagkakataon, ngunit muli itong nawala sa kanya. Pagbalik ni Woo Hyuk, agad niyang iniutos ang pag-aresto kay Suho at ipinasuri ang bahay nito. Sawang-sawa na siya sa pamilyang ito. Pinapasuko siya ng pamilya Cha sa tindi ng pagkapuot. Si Hyujin, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ay hindi rin nakapalag kay Woo Hyuk. Wala siyang nagawa kundi ang tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Samantala, natuklasan ng mga pulis ang isang lihim na kahon. Sa loob nito ay isang kaina-hinalang storage device. Nasaksihan ng asawa ni Suho ang pangyayaring ito at nakaramdam ng matinding kaba. Sa tanggapan ng investigasyon, iniharap ni Woo Hyuk ang ebidensya na si Suho ang pumatay kay Minho. Sa mismong lugar ng krimen, natagpuan ang mga bakas ng sapatos ni Suho. Siya mismo ang pumirma sa kasunduan ng pagbili ng mga sapatos na iyon. Ngunit ang kahangahangang bagay ay natagpuan. Ang mga ito sa bahay ng gwardya ng bahay. Lumalabas na inutusan ni Suho ang isang tao na sirain ang ebidensya noong umaga ng krimen. Nasaksihan ito ng gwardya at dahil maganda ang sapatos, kanya itong kinuha. Sa puntong ito, tila malinaw na may kaugnayan si Suho sa kaso.
Ngunit bigla siyang nawalan ng malay, marahil ay dahil sa pagnanais sa droga. Hindi na malinaw ang kanyang isipan upang ituloy ang investigasyon. Dahil dito, sinamantala ni Woo Hyuk ang pagkakataong iyon upang lumabas sa tanggapan. Nag-aalala ang asawa ni Suho na baka may lamang ebidensyang makasisira sa kanila ang storage device. Kaya agad siyang nagtungo sa biyenan niya upang pakiusapang mabawi ito. Sinabi niyang naglalaman iyon ng ebidensya na si Suho ang umatake kay Minho. Kung hindi ito maagap na mabawi, mapapahamak si Suho. Labis na nag-alala si Chujin. Agad siyang nagpadala ng tao upang kunin ang device mula sa tanggapan ng investigasyon. Sa panahong iyon, naroon pa rin si Woo Hyuk. Dahil sa sobrang pagod, pumasok siya sa palikuran upang maghilamos. Samantala, nakapasok ang magnanakaw at ninakaw ang ID card ng Paiskal. Ipinatong din ito sa tabi ang listahan ng mga ebidensyang nakuha mula sa bahay ni Suho. Paglabas ni Woo Hyuk, naramdaman niyang may mali. Agad siyang tumakbo papunta sa storage room. Sa mga oras na iyon, ninakaw na rin ng magnanakaw ang device at lumabas. Nang magkita sila, agad tumakbo ang magnanakaw at hinabol siya ni Woo Hyuk. Paglabas, nagkaroon ng komprontasyon ngunit natalo pa rin si Woo Hyuk sa laban. Habang papalapit ang kotse ng pulis, mabilis na tumakbo ang magnanakaw. Ngunit hindi inaasahan, nahulog sa sahig ang bagay na ninanais nitong makuha, at napunta ito kay Woo Hyuk. Nagtaka si Woo Hyuk kung ano ang laman ng device at bakit ganoon kaimportante ito. Nang buksan niya ito, nabigla siya sa kanyang nakita, may relasyon si Minho sa asawa ni Suho. Agad siyang bumalik upang tanungin si Suho kung alam ba nito ang kataksilan ng kanyang asawa kaya niya pinatay si Minho. Ngunit ngumiti lamang si Suho at walang sinabi. Habang pabalik sa kulungan, nakita ni Suho ang pagbagsak ng nyebe sa labas. Bigla siyang nawalan ng kontrol, kumawala sa mga pulis, tumakbo papunta sa balkonahe, at tumalon. Samantala, kasama ni Woo Hyuk si Jungwan. Alam niyang labis ang dinaranas nitong sakit at wala siyang magawa kundi ang damayan siya at palakasin ang loob. Pagkatapos nito, hinanap ni Woo Hyuk ang asawa ni Suho. Nang ilabas ang storage device, sandaling nagulat ito. At nang malamang nakita na ni Woo Hyuk ang nilalaman nito, agad siyang nagsabi ng totoo. Magaling daw si Minho sa paglalaro ng isipan ng mga tao. Sinabi nitong siya lamang ang mahal nito, ngunit ang totoo ay nais lamang ni Minho ang kumpanya. Nakuna ng video ang mga eksena ng kanilang pagtatalik at ginamit ito ni Minho upang pilitin siyang ipasa sa kanya ang mga shares ng korporasyon. Hindi niya alam kung paano ito nalaman ni Suho. Ang buong pamilyang ito ay biktima ng kasakiman at kasinungalingan. Natakot si Woo Hyuk na baka lalo lamang masaktan si Jungwan kung malaman ang buong nilalaman ng video, kaya't sinira niya ito. Ang pinakamamahal na anak ni Chujin ay napilitang tumalon mula sa gusali, kaya't lubha siyang nasaktan. Nangakong pagbabayaran niya si Woo Hyuk sa lahat ng ito. Hindi na kinaya ni Yuna ang mas malalalang pangyayari. Nagbitiw siya bilang abogado at pinili niyang pamunuan ang legal department ng kumpanya. Sa unang araw ng kanyang trabaho, tinanggal niya lahat ng lumang abogado. Mula sa kanyang tiyuhin, nalaman ni Yuna na may masama nangyari kay Woo Hyuk. Agad siyang nagmaneho upang makita ang kanyang ina. Samantala, si Woo Hyuk ay tinutugis ng mga tauhan ni Chujin. Bagamat isa siyang paiskal at kayang lumaban, unti-unti siyang nanghihina. Sa huli, nawalan siya ng malay sa kamay ng mga salarin. Habang ito'y nangyayari, sinabi ni Yuna sa kanyang ina ang dahilan ng pagkikita ng chairman at ni Woo Hyuk sa isang party, ito'y upang ipabago ang huling habilin. Kung mamatay si Woo Hyuk, mawawala rin ang bisa ng bagong testamento. Ngunit sa kabutihang palad, biglang tumawag si Chu Yujin sa oras na papatayin na si Woo Hyuk, kaya't naligtas ang kanyang buhay. Naglalakad si Jungwan sa kalsada nang makatanggap siya ng tawag mula kay Woo Hyuk, nasa ospital na ito. Agad siyang tumakbo papunta roon. Pagkakita sa mahal niyang nakarete at bogbog, tahimik siyang napaiyak. Pagdating ni Yuna, nakita niya ang eksenang ito at nakaramdam ng pagkadismaya. Hindi niya akalaing may ugnayan pala ang dalawa. Noon niya lamang napagtanto na sa bawat pagkikita nila ay kunwaring hindi magkakilala, ngunit malinaw ang kanilang pagmamahalan. Napagtanto niyang naging tanga siya sa pagtitiwala at niloko siya nang hindi niya namamalayan. Pagbalik niya sa kumpanya, nagsimula muli si Yuna at ipinagpatuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni Minho. Ayon sa autopsy, namatay si Minho bandang 2:00 ng madaling araw. Bigla niyang naalala na sinabi ng asawa ni Suho na nakita si Jungwan na umuuwi 4:00 ng madaling araw. Isa itong mahalagang detalye, agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na alamin ang ginawa ni Jungwan noong araw na iyon. Kailangang matuklasan ang katotohanan. Kinabukasan, bumisita si Jungwan kay Woo Hyuk sa ospital. Habang masaya silang nag-uusap, may biglang ingay sa labas. Lumabas si Woo Hyuk upang silipin ito, at laking gulat niya nang makita si Cho Yujin. Nais lamang daw nitong tiyakin ang kalagayan ni Woo Hyuk. May bahid din ng pagbabanta, kung alam ni Woo Hyuk ang kanyang lugar, magiging madali ang buhay niya. Ngunit tumanggi si Woo Hyuk.
Ipagpapatuloy niya ang paghahanap ng katotohanan. Pagkaraan, may masamang balitang natanggap si Woo Hyuk. Naimbestigahan ng kanyang mga kasamahan ng mga tawag ni Minho bago siya namatay. Ang huling tawag ay kay Jung-wan, at nangyari ito 10 minuto bago mamatay si Minho. Bukod pa rito, nakita ring nasa paligid ng headquarter si Jung-wan sa panahong iyon. Ngunit ayon kay Jung-wan, nasa bahay siya noong 2:00 ng madaling araw. Isang malinaw na contradiction, kaya isa rin siya sa mga pangunahing sospek. Nakita ni Yuna si Jung-wan sa ospital. Alam niya kung bakit ito naroon, ngunit kunwari pa rin siyang nagtanong. Walang nagawa si Jung-wan kundi magsinungaling na may binisita siyang kaibigan. Alam ni Yuna ang totoo, tinatago ni Jung-wan ang relasyon nito kay Woo Hyuk. Kaya't nais niyang makita ang magiging reaksyon ng mga ito. Dinala niya si Jung-wan sa silid ni Woo Hyuk, sabay sabing magkakilala naman sila. Pagpasok nila, halatang nagulat si Woo Hyuk sa pagdating ni Jung-wan. Gusto pa sana nilang itago ang relasyon nila, ngunit nabuking na sila ni Yuna. Napakatahimik at sabay-sabay silang nagtitimpi, isang napaka-awkward at nakakatuwang eksena. Agad na tinanong ni Yuna si Woo Hyuk tungkol sa huling habilin ng kanyang ama. Gusto niyang malaman kung nasa kanya ang orihinal na kopya nito, ngunit sinabi ni Woo Hyuk na tiningnan lang niya ito at hindi niya ito hinawakan o itinabi. Kaya lumapit si Yuna kay Jung-wan at diretsahang tinanong kung bakit umuwi ang kanyang hipag ng 4:00 ng madaling araw. Ano ang ginawa ni Jung-wan bago iyon at saan siya galing? Sagot pa rin ni Jung-wan, umuwi siya ng 2:00 ng umaga at naglakad-lakad lang daw siya mag-isa para magpahangin. Napangiti na lamang si Yuna nang marinig ito, kahit mga bata ay alam na nagsisinungaling si Jung-wan. Biglang may tawag sa telepono. Sinagot ito ni Yuna at agad umalis. Samantala, sinabi ni Woo Hyuk kay Jung-wan na umaasa siyang sasabihin na nito ang buong katotohanan dahil siya na lang ang maaaring magprotekta sa kanya, ngunit nanatiling tahimik si Jung-wan. Hindi pa rin niya makuhang magsabi ng totoo. Nagising na ang chairman ng Jan Group. Nang marinig ito ni Yuna, agad siyang tumakbo papunta sa ospital, ngunit hinaranggan siya at si Chujin lang ang pinayagang bumisita. Sinabi ng chairman sa kanyang asawa na tawagan si Minho at magpatawag ng pulong ng mga stockholder. Ngunit ngumiti lang si Chujin, isang ngiting nagpakita ng kasiyahan dahil hindi alam ng asawa ang pagkamatay ng kanyang paboritong anak. Nang mabanggit ang pangalan ni Minho, tila nayanig ang chairman. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Gusto ni Chujin na ilayo siya sa lahat ng impormasyon mula sa labas. Kaya ipinagbawal niya ang sinuman, pati ang sarili nilang anak, na makalapit sa silid ng chairman. Pag-uwi ni Woo Hyuk sa kanyang bahay, nakita niya ang liham ni Jung-wan. Nagpaalam ito, ayaw na niyang magpatuloy pa ang pagdurusa nilang dalawa. Napagtanto ni Woo Hyuk na baka may gawin itong hindi maganda. Agad siyang tumakbo sa lugar kung saan niya inaasahang makikita si Jung-wan, at nakita niya itong kasama ang sekretaryo ni Minho na matagal nang nawawala. Habang naguguluhan pa siya, magkasama na itong umalis. Lumalabas na may kasunduan pala si Jung-wan at ang sekretaryo. Baliktanaw, noon, sinubukang tumakas ni Jung-wan mula sa kanyang malupit na asawa, ngunit nahuli siya ng sekretaryo. Sa biyahe pa uwi, nakatanggap ng tawag ang sekretaryo mula sa ospital, kinailangan ng agarang operasyon ng kanyang asawa. Ngunit dahil isa siyang ilegal na immigrant, mahirap makahanap ng donor. Nang malaman ito ni Jung-wan, inalok niyang tutulungan ito, kapalit ng pagtanggal kay Minho magpakailanman. Gusto ng sekretaryo na tiyakin na tutuperin ni Jung-wan ang usapan kaya't muli niya itong pinuntahan. Sabi niya, basta't sumunod lang si Jung-wan, mananatiling sikreto ang lahat. Nang naghiwalay sila, saka lang lumitaw si Woo Hyuk. Kinompronta ni Woo Hyuk ang sekretaryo tungkol sa pakikipagkita kay Jung-wan. Gusto niyang malaman ang sikreto nilang dalawa. Pauwi na si Jung-wan noon, hindi pa niya nasasabi sa sekretaryo na buntis siya, sapagkat paano nga naman siya makakapagpa-opera. Ayaw na ni Jung-wan na itago pa ito kaya bainuikan niya ang sekretaryo. Hindi niya inaasahan na nandoon din si Woo Hyuk. Pero kalmado lang ang sekretaryo. Tinulungan pa nitong tanungin si Woo Hyuk kung natatakot ba siya na si Jung-wan nga ang may sala. Kung hindi niya kayang harapin, magkunwari na lang siyang walang alam. Pagkasabi nito, umalis na siya. Samantala, nagising na rin si Suho sa ospital at gustong makausap si Woo Hyuk. Nang makarating si Chujin, huli na siya, nauna na si Woo Hyuk. Kaya malapit na nitong malaman ng totoo. Ayon kay Suho, si Minho ang nagsupply sa kanya ng droga. Noong gabing iyon, dahil sa matinding pagkasabik, pinuntahan niya si Minho para humingi ng droga. Ngunit tinanggihan siya ni Minho at sinaktan pa siya sa harap ng iba. Umuwi na lang si Suho. Ngunit nakatanggap siya ng tawag na pumunta sa opisina ng chairman. Pagdating niya roon, nakita niyang nakahandusay si Minho. Gulat na gulat siya at napaluhod sa tabi ng kapatid. Nang marinig niyang paparating ang gwardya, nagtago siya at saka lumabas sa ibang daan. Hindi makapaniwala si Woo Hyuk. Akala niya'y nagsisinungaling si Suho. Pero nang marinig niya ang sumunod na sinabi nito, parang hindi na siya ang salarin. Para kay Suho,
si Minho ang pinakamahalaga sa kanya. Nakapagtataka, pero bata pa lang sila, si Minho na ang laging nasa tabi niya. Palaging sinasalo siya ng kapatid, kahit siya ang may kasalanan. Kahit noong malaman ni Suho na may relasyon si Minho sa kanyang asawa, wala siyang pakialam dahil kasal nila ay pormalidad lang. Wala siyang pagmamahal sa asawang iyon. Iginiit ni Suho na hindi siya ang pumatay kay Minho. Natulala si Woo-hak, hindi ganoon ang kilos ng isang sinungaling. Kung hindi si Suho ang pumatay, sino ang tunay na salarin? Tumakbo si Woo-hak sa ospital nang marinig niyang gising na ang chairman. Buhay pa ito para saksihan ang paghihiganti ni Woo-hak. Sa silid, sinabi ni Woo-hak sa chairman ang pagkamatay ni Minho. Labis ang dalamhati ng chairman. Ipinag-utos niya kay Woo-hak na hanapin ang salarin at ipaghiganti ang anak. Pero nang marinig ito ni Woo-hak, naalala niya ang kanyang mga magulang. Sino ang nagbigay ng karapatang kitlin ang buhay ng iba sa chairman? Ganoon din ba ang ginawa niya kay Kyeos-hoon? Siya rin ba ang pumatay sa ama ni Woo-hak? Nabigla ang chairman at hindi makapagsalita. Nanginginig ang kanyang mga labi. Labis na naapektuhan ng kamatayan ni Minho ang chairman, hindi na malinaw ang kanyang pag-iisip. Sa paglilitis, tumayo si Yuna upang ipagtanggol ang kanyang kapatid na si Suho. Sinabi niya na tila binaliwala ng tagayusig ang iba pang mga pinagsususpetsahan. Wala ring ebidensya na si Suho ang direktang pumatay kay Minho. Kaya hindi ito maaaring maparitanhin bilang salarin. Si Woo-hak, bilang tagayusig, dapat sana'y kumontra. Pero nanahimik siya, marahil naniniwala rin siyang walang kasalanan si Suho. Sa kabilang banda, nakakulong sa isang bakal na hola ang asawa ng kapitan mula nang dukutin siya. Araw-araw ay dinadalhan siya ng pagkain. Ngayong araw, naloko niya ang gwardya at nakatakas. Nang marinig ni Chujin na napatunayang inosente ang kanyang anak, agad siyang nagtipon ng pulong ng board of directors. Iminungkahi niyang si Suho ang gawing kahalili. May isang stockholder na tumutol, bakit kailangang pumili ng kapalit gayong may chismis na gising na ang chairman? Kalma lamang si Chujin. Inamin niyang totoo, gising na ito, ngunit sira na raw ang utak nito at hindi na maaasahang mamuno. Ipinakita pa niya ang live video mula sa ospital. Lahat ng board members ay nakakita sa kalagayan ng chairman. Napilitan silang ipasa ang pamumuno kay Suho. Nang makuha na ni Chi at kanyang kapatid ang kapangyarihan, tuwang-tuwa sila. Pagsakay nila sa kotse, biglang naglock ang pinto. Ang nagmamaneho ay si Richie. Matapos mamatay si Minho, siya ang bagong target ni Richie. Ibinigay niya kay Eugene ang ebidensya laban sa chairman kapalit ng pera. Sa una, ayaw makipag-ugnayan ni Eugene, ngunit nang takutin ni Richie ang posisyon ni Suho, napilitan siyang makipagkasundo. Inimbitahan ni Yuna si Jung-wan sa isang restaurant. Doon, ipinakita niya ang listahan ng tawag ni Minho bago ito namatay. Lumalabas na nandoon si Jung-wan sa opisina ng chairman. Ngunit gusto ni Yuna malaman kung saan ito galing bago pa man iyon. Paano nga naman sasabihin ni Jung-wan ang nangyari sa kanila ni Woo-hak noong gabing iyon? Pero parang nahulaan na ni Yuna ang totoo. Tinanong ni Yuna, ngayong wala na si Minho, maaari na ba kayong magmahalan ni Woo-hak? Tahimik lang si Jung-wan at tumayo na. Ngunit binigyan siya ni Yuna ng ultimatum kung kusa siyang lalayo, mananahimik si Yuna. Pero kung ipagpapatuloy niya ang ugnayan nila ni Woo-hak, mawawala ang lahat sa kanya. Sa kabilang banda, ipinapaimbestiga ni Woo-hak ang chairman sa kanyang kaibigan. Hinala niya, nagkukunwari lang ito na may sakit para mailigtas ang sarili. Hindi siya napatay ng pagbagsak ng helicopter noon, pero baka sa susunod, hindi na siya pala rin. Naghandang muli si Jung-wan. Naghanda siya ng masarap na pagkain para kay Woo-hak. Inanyayahan din niya ang kanilang mga kaibigan. Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Kinuhaan pa ni Jung-wan ng larawan ng masayang tagpong iyon, isang alaala ng isang di malilimutang sandali. Nang makatulog si Woo-hak, tahimik na tumayo si Jung-wan sa tabi niya, tinitingnan ang lalaking mahal niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang litratong kuha nila at napaluha. Mahal ni Jung-wan si Woo-hak, ngunit upang hindi na masaktan pa ang lahat, napagpasyahan niyang iwan ito. Ang kwento ng kanilang pag-ibig ay nanatili na lamang bilang isang alaala na kailan may hindi maaaring ilantad. Kinabukasan, habang nakikipagpulong si Chujin sa mga shareholder ng kumpanya, biglang dumating si Suho. Ipinahayag niya ang kagustuhang agad na pamunuan ng kumpanya bilang bagong chairman. Ngunit bago iyon, nais muna niyang bigyan ng maayos na libing si Minho. Ayon kay Suho, dapat ay may siguro ito kinabukasan. Nais din niyang imbitahan ng mga shareholder at ang mga opisyal na sangkot sa investigasyon ng kaso ni Minho. May isang shareholder ang nagsabing masyadong biglaan ang lahat. Ngunit agad na nagpakita ng galit si Suho at sinabi, sundin na lang natin ang sinabi ng chairman at huwag nang questionin pa. Dahil dito, natakot ang shareholder at agad na nagpaalam upang ayusin ang mga kailangang ihanda. Nang makita ni Chujin ang determinasyon ng anak, natuwa siya. Para sa kanya, ganoon dapat ang isang magiging chairman ng gayan.
Tinawagan niya si Jungwan at inanyayahan sa libing, kahit pa asawa ni Minho si Jungwan, kailangan pa rin itong dumalo. Si Suho ang siyang magbabasa ng eulohiya para sa pamilya, ngunit bago iyon, inanyayahan niya si Jungwan upang magpaalam sa kanyang yumaong asawa. Ipinahayag ni Jungwan ang kanyang pagmamahal kay Minho, at pagkatapos ay taos-pusong nagbigay ng pakikiramay si Suho. Ngunit bigla na lamang dumating ang chairman sa libing. Sinisi niya si Suho sa pagkamatay ni Minho at niyakap si Jungwan upang aluan ito. Akala ni Yuna ay tuluyan ng gumaling ang kanyang ama, ngunit bigla itong umihi sa sarili at nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan. Agad siyang inakay palabas ng mga staff. Nagtaka si Yuna kung paano nakarating doon ang kanyang ama. Ipinaliwanag ng staff na si Suho ang nag-utos na dalhin ito. Lumabas na layunin ni Suho na ipakita sa mga shareholder na wala na sa tamang pag-iisip ang chairman at hindi na nito kayang pamunuan ang kumpanya. Samantala, nakatanggap din si Woo-hak ng tawag na tuntun na raw ang kinaroroonan ng asawa ng kapitan. Agad silang nagtungo roon upang masigurong ligtas ito dahil isa itong mahalagang saksi. Sa panig ni Yuna, natuklasan ng kanyang junior investigator mula sa bank records ni Jungwan na ito ay 2 beses buwan-buwan pumupunta sa maternity ward. Labis ang pagkabigla ni Yuna. Buntis ba si Jungwan? Agad niyang hinanap ito upang harapin. Gusto ni Yuna malaman kung kanino ang bata. Kung kay Woo-hak iyon, tunay ngang karumal-dumal si Jungwan, nakikipagrelasyon sa iba habang may anak ng asawa. Habang lalong iniisip ni Yuna ang sitwasyon, lalong tumitindi ang kanyang galit. Dahil sa matinding stress, sumakit ng todo ang tiyan ni Jungwan. Buti na lamang at naroon ang kanyang matalik na kaibigan na agad tumawag ng doktor at kay Woo-hak. Ayon sa doktor, wala namang dapat ipag-alala at kailangan lang niyang magpahinga. Pagkatapos, nadatnan na ni Yuna si Woo-hak. Tinanong niya kung siya nga ba ang ama ng dinadala ni Jungwan. Ngunit ang sagot ni Woo-hak ay, wala siyang pakialam. Kahit sino pa ang ama, mahal pa rin niya si Jungwan. Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyong tumarak sa puso ni Yuna. Siya lang ang nagmahal ng tapat kay Woo-hak, ngunit ni minsan ay hindi siya minahal nito. Matapos makuha ni Woo-hak ang kapitens's wife, nagplano na sila ng kanyang team. Pinaghihinalaan niyang sina Cho Yujin at Suho ang nasa likod ng pagbagsak ng helicopter. Nagpalik siya ng impormasyon sa mga kasamahan upang kapag kumilos ang especially iya, madali itong mahuli. Nagsagawa rin sila ng sketch ng salarin na sumalakay sa investigation headquarters. Naglagay si Woo-hak ng CCTV sa ospital kung saan ginagamot ang asawa ng kapitan. Naghintay silang kumagat ang isda. Maya-maya'y may kaina-hinalang lalaking lumapit. Pinaghinalaan ito at agad na painis-asan, ngunit mali ang kanilang nahuli. Tinawagan ni Woo-hak ang asawa ng kapitan upang tiyaking ligtas ito. Nakausap nila ito at nalaman na ang kapatid ni Cho Yujin ang siyang nag-utos ng tangkang pagpatay. Agad na nagtungo ang team ni Woo-hak sa bahay ng kapatid ni Cho Yujin, ngunit huli na sila. Nakalayo na ang salarin. Dahil dito, naglabas ng utos ang mga opisyal ng prosekusyon, itigil ang investigasyon ukol sa helicopter crash. Sa press conference, idineklara ng kanilang opisina na ang asawa ng kapitan ang siyang nagpasimuno ng insidente upang makuha ang insurance. Nagngingit-ngit si Woo-hak at hindi niya matanggap ang ganitong klaseng pagtatapos. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganoon lang. Samantala, nalaman ni Yuna na nawawala ang kanyang tiyuhin. Ayon sa isang kasamahan, mismong asawa ng kapitan ang nagbunyag na ang kanyang tiyuhin ang siyang nag-udyok sa kanya. Napagtagni-tagni ni Yuna na may kinalaman ang kanyang ina. Nang harapin niya ito, mariing itinanggi ni Troy Eugene. Ngunit narinig ni Suho ang kanyang asawa na ikinwento ang narinig mula sa biyanan, si Troy Eugene ang may kinalaman sa lahat. Sa pagsusuri ng pulisya sa araw ng pagkamatay ni Minho, may nakita silang drone sa paligid ng gusali. Naalala ng isang pulis na may nahuling lalaking may drone, isang illegal photographer. Nang makuha nila ang memory card, may nakita silang mahalagang video. Naroon si Jungwan noong gabi ng insidente. At higit pa roon, hawak niya ang isang armas laban kay Minho. Nang makita ito ni Woo-hak, tila nanigas siya. Hindi niya alam ang iisipin. Agad na kumilos ang kanyang mga kasamahan upang arestuhin si Jungwan, na noon ay patungo sa paliparan. Pagdating niya roon, laking gulat niya nang makita si Woo-hak. Ngunit bago pa siya makariyak, pinalibutan siya ng mga pulis at inaresto. Hindi na nagawa ni Woo-hak na pigilan ito, napakalinaw ng ebidensya. Pinilit niyang itago ang kanyang hinanakit at hiniling kay Jungwan na makipagtulungan. Sa panig ni Chu Jin, agad siyang nakatanggap ng balita. Alam ni Woo-hak na may pinagdadaanan si Jungwan, kaya't hindi niya agad sinabi ang buong katotohanan. Ngunit ayaw nang madamay pa ni Jungwan si Woo-hak. Ipinilit niyang hindi niya ito minahal at sinabi na kailangan lang niya ng masasandalan. Alam ni Woo-hak na kasinungalingan lang ito upang mailigtas siya, ngunit persigido siyang hanapin ang katotohanan. Buong magdamag siyang nagsaliksik upang makahanap ng ebidensyang makakapagpalaya kay Jungwan. Ngunit ginamit ito ng kanyang nakatataas upang sumikat,
agad siyang nagdaos ng press conference kinabukasan. Mabilis na kumalat ang balita sa pagkakaaresto kay Jungwan bilang sospek sa kaso ni Minho. Labis ang pag-aalala ng sekretaryo ni Minho, lalo na't naghihintay ang kanyang asawa ng tulong mula kay Jungwan. Samantala, agad namang tumawag si Chu Jin sa mga opisyal upang tiyaking mapaparusahan si Jungwan. Para kay Chu Jin, kailangan lang niyang makitang maipaghiganti ang anak niya. Kung umamin lang si Jungwan noon, wala nang sagabal kay Suho. Ngunit naniniwala si Suho na hindi si Jungwan ang pumatay. Walang pinapanigan ng asawa ni Suho, ngunit upang mapalapit muli sa asawa, sinabi niya rito ang mga kaina-hinalang kilos ni Chu Jin bago mawala ang kanilang tiyuhin. Nagharap si Woo Hak ng ebidensya, nag-file ng diborsyo si Jungwan laban kay Minho, at madalas siyang pumunta sa ospital upang ipagamot ang kanyang mga pasa, ebidensya ng pananakit ni Minho. Layo ni Woo Hak na ipakita na ang lahat ng ginawa ni Jungwan ay bunga lamang ng pagtatanggol sa sarili. Dala ng matagal na pang-aabuso, pinilit na lamang niyang lumaban ng gabing iyon. Ngunit kahit anong gawin ni Woo Hak upang protektahan si Jungwan, nanatili itong tahimik, hindi ito umamin, ngunit hindi rin tumanggi. Dahil dito, napilitan ang opisina ng prosekusyon na maglabas ng warrant of arrest laban kay Jungwan. Malungkot na umuwi si Woo Hak. Nang makarating siya sa tarangkahan ng gusali ng apartment kung saan siya nakatira, naabutan siya ng isa pang kaso ng pagpatay. Bumaba si Wooya sa kotse upang suriin ito. Ang biktima ay walang iba kundi si Richie. Sa huli, hindi niya naiiwasan ang mga kamay ni Kroy Eugene. Lumalabas na si Richie ay nakipagnegosasyon kay Eugene tungkol sa lugar kung saan tatanggapin ang pera at i-deliver ang mga kalakal. Ngunit hindi inaasahan nang dumating siya ay nambush siya ng grupo ng mga tauhan ni Chu Jin. Napaliligiran si Richie at napilitan siyang tumakbo papunta sa isang malapit na banyo. Hindi inaasahan, ang mamamatay tao na nagpapanggap na pulis ay naroon na sa loob. Nang mapagtanto ito ni Richie, huli na, nahuli siya sa kamay nito. Itinuturing na malas si Richie, ngunit hindi inaasahan ay may magandang kapalaran siya. Nakalikas siya at tumawag kay Woo Hyuk para magkita sila. Agad niyang sasabihin kay Woo Hyuk ang buong katotohanan tungkol sa taong pumatay sa ama ni Woo Hyuk noon, ngunit kailangang interogahin ni Woo Hyuk si Jungwan sa panahong iyon. Ito ang huling interogasyon. Kung mananahimik si Jungwan at hindi aamin, siya ay arestuhin. Nasa harap si Woo Hyuk ng dalawang pagpipilian, ang malaman ang katotohanan tungkol sa kaso ng ama niya noon, o iligtas ang taong mahal niya na malapit ng makulong. Hindi alam ni Woo Hyuk kung alin ang pipiliin. Sa huli, pinili pa rin niya si Jungwan. Kaya nawala kay Woo Hyuk ang pinakamahalagang saksi sa kaso ng kanyang ama noong mga taon na ang nakalipas. Napakawalang pakundangan ni Richie na hindi niya napansin ang kalupitan ni Chu Jin. Hindi siya papayagan ni Chu Jin na kontrolin siya ng ganoon. Sa huli, mawawala magpakailanman ang ebidensya na hawak ni Richie. Kinabukasan, nagpadala si Chu Jin ng isang pinagkakatiwalaang abogado para makipagkita kay Jungwan. Sinabi ng abogado na gagawin niya ang lahat para makatulong kay Jungwan na mapababaw ang kanyang sentensya. Ngunit humiling si Jungwan na makipagkita kay Chu Jin. Alam niya na hindi darating si Chu Jin kaya nagsulat siya ng sulat at pinapadala ito sa abogado para ibigay kay Chu Jin. Tiwala si Jungwan na kapag nabasa ni Chu Jin ang sulat, agad itong pupunta sa kanya. Medyo nagdadalawang isip ang abogado ngunit ibinigay niya ang sulat kay Chu Jin. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ni Chu Jin. Agad siyang nagpaayos ng sasakyan upang pumunta sa tanggapan ng paiskal. Lumabas na noong gabi ng pagpatay kay Minho, naruroon din ang sekretarya ni Minho sa lugar ng pangyayari. Siya ang naglinis at nagtanggal ng lahat ng mga bakas ni Jungwan. Ang layunin ay panatilihin si Jungwan sa pangakong isa sa ilalim sa operasyon ng asawa ng sekretarya. Habang magkasama sila sa sasakyan, iniwan ng sekretarya ang isang sobra. Nasa loob nito ang mga larawan ni Jungwan at Woo. Lumalabas na si Minho ang nag-arkila ng tao para sundan at kuhanan ng litrato ang bawat galaw ni Jungwan. Bukod dito, iniwan din ng sekretarya ang isang papel, ang testamento ng chairman ng Jan Group. Ginamit ni Jungwan ang testamento upang gumawa ng kondisyon sa kanyang biyenan. Kung matutulungan siya ni Chu Jin na makalabas, ibibigay niya ang testamento kay Chu Jin. Kung hindi, ipapakalat niya ito sa publiko. Nakasulat sa testamento na magiging tagapagmana si Minho ng buong korporasyon. Mukhang naging mapanlate si Chu Jin. Hindi niya inaasahan na magiging ganun kabilis ang pag-iisip ng kanyang manugang. Namatay si Minho at inaresto si Jungwan sa pagpatay sa asawa niya, kaya sino nga ba ang magmamana ng lahat? Siguro masyado pang bata si Jungwan para pagsamantalahan si Chu Jin. Ngunit nawala ang lahat ng kaiabangan ni Chu Jin nang sabihin ni Jungwan na siya ay buntis sa anak ni Minho. Kahit hindi mana si Jungwan, ang anak ni Minho ay pwedeng magmana kaya naiba ang kalagayan. Swerte si Jungwan dahil napilitan si Chu Jin na magpadala ng abogado para ayusin ang usapin. Gusto niyang mailabas si Jungwan kahit ano pa ang mangyari pero hindi ito magiging madali.
Nang makita iyon, inalok ni Yuna na personal na asikasuhin ang bagay na iyon. Dahil sa determinasyon ng kanyang anak, ibinigay ni Chujin ang numero ng telepono ng isang mahalagang tao. Ang taong iyon ay palihim na especially iyan ni Chujin. Pabalik sa bahay, itinapon ni Chujin ang armas na ginamit sa kaso ng ama ni Woo-hyuk sa Ilog Han upang mapatigil ang sikreto ng lumang kaso magpakailanman. Pumunta rin si Yuna para makipagkita sa especially iyan na ipinakilala ng kanyang ina. Mula ngayon, kailangang kontrolin ni Yuna ang lahat ng kilos sa tanggapan ng Paiskal. Ngunit sino ang especially iya ay hindi pa nila alam. Batay sa pulang marka, malamang babae ang taong iyon. Pagbalik sa opisina, natanggap ni Yuna ang isang sobre na may laman datos mula sa computer ni Woo-hyuk na ipinadala ng especially iya. Nakita ni Yuna ang nakalock na folder na tiyak na mahalaga. Hinanap niya agad ang isang lalaki para buksan ito. Sa una tumanggi ito dahil ilegal, pero nang inalok ni Yuna ng 2 milyon bilang gantimpala kung mabubuksan niya sa loob ng 30 minuto, agad siyang kumilos. Hindi nagtagal, naibigay ng lalaki kay Yuna ang laman ng folder. Lahat iyon ay mga impormasyon na kinolekta ni Woo-hyuk tungkol sa Jan Group. Natuklasan din ni Yuna ang isang artikulo tungkol sa kaso ng ama ni Woo-hyuk noon. Lumabas na palihim lang siyang gamit ni Woo-hyuk. Nilapitan lang siya ni Woo para sa paghihiganti. Wala siyang tunay na damdamin para kay Yuna. Pauwi na si Woo-hyuk nang may marinig siyang tunog ng cellphone mula sa mailbox sa ibaba. Cellphone ni Richie iyon. Tiningnan ni Woo-hyuk ang mga kamakailang kontak at napansin na nakipag-ugnayan si Richie kay Chujin bago tumawag kay Woo-hyuk. May hinala si Woo-hyuk na na-frame si Richie ni Chujin. May mga litrato ng armas at mga recording sa cellphone. Alam ni Richie na nanghaharas sa kanya ang mamamatay tao kaya ibinigay niya ang mga ebidensya kay Woo-hyuk. Pagod na si Richie kaya nilagay niya ang cellphone sa mailbox sa ibaba. Sa recording, sinabi ni Richie kay Woo-hyuk na siya ay driver ng chairman. Pagkatapos mapatay ang ama ni Woo-hyuk, inatasan si Richie na ayusin ang crime scene. Ngunit ginamit ni Richie ang armas para banta ang chairman kaya nakatanggap siya ng malaking pera sa kondisyon na lisanin niya ang kanyang bayan magpakailanman. Ang tunay na salarin sa pag-atake sa ama ni Woo-hyuk ay si Cho Yoo-jin. Labis na nagalit si Woo-hyuk nang malaman ang katotohanan at agad siyang nagtungo kay Chujin upang tanungin kung bakit niya inatake ang ama niya. Alam na ni Chujin na anak ni Chaeus Han si Woo-hyuk. Inamin niyang siya ang pumatay sa ama ni Woo-hyuk ngunit hindi niya gustong sabihin kung bakit. Labis na nagalit si Woo-hyuk kaya tinanong niya ng diretsyo si Chujin kung natatakot siya na maging karibal ang kumpanya ng ama niya kaya sinubukan niyang saktan ito. Kahit na nagalit si Woo-hyuk, nanatiling kalmado si Chujin at hindi nagsalita. Tinawag niya ang seguridad para hilahin palabas si Woo-hyuk. Dito niya inamin ang takot niya na kung hindi niya gagawin iyon, madadala siya ni Woo-hyuk sa gulo. Hindi niya nakalmado ang kanyang sarili. Hindi papayagan ni Woo-hyuk na matapos dito ang usapin. Kinabukasan, agad na tinungo ni Chujin ang mamamatay tao at binigyan ito ng mabigat na aral. Dahil sa di-profesional na trabaho nito, nalaman ni Woo-hyuk ang lahat kaya kailangang mawala ito ng walang bakas. Lubos na nagsisisi si Chujin na hindi niya inaksyonan agad. Si Woo-hyuk dahil kung ginawa niya iyon, walang makakahadlang sa kanya ngayon. Nang malaman ni Yuna ang tunay na pagkatao ni Woo-hyuk, hinarap niya si Jung-wan at sinabi na parehong niloko sila ni Woo-hyuk. Nilapitan ni Woo ang mga tao sa Jessen Group para maghiganti sa kaso ng ama niya noon. Pagkatapos sabihin ito, ibinigay ni Yuna kay Jung-wan ang mga dokumento mula sa folder ni Woo-hyuk. Hindi maintindihan ni Jung-wan ang ibig sabihin ni Yuna kaya ipinaliwanag ito ng dahan-dahan. Si Woo-hyuk ang anak ni Chaeus Han, ang tagapagtatag ng Anvu Electronics, ngunit napasama na ito sa John noon pa man. Akala ni Woo-hyuk na pinahamak siya ng chairman ng Jessen hanggang halos mamatay kaya matagal na siyang nagpaplano ng paghihiganti sa loob ng 30 taon. Hindi naniwala si Jung-wan sa sinabi ni Yuna pero ipinakita nito ang file ng impormasyon tungkol sa kanya na nakolekta ni Woo-hyuk. Doon nalaman ni Woo-hyuk ang alitan ni Minho at Jung-wan kaya madali niyang nagamit si Jung-wan sa sarili niyang mga plano. Pagkatapos ay umalis si Yuna na iniiwan si Jung-wan na nakatayo sa pagkahibang. Hindi na niya alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Paglabas ni Yuna, nagkita sila ni Woo-hyuk. Sinabi ni Yuna na siya ang abogado ni Jung-wan ngunit ang tunay niyang intensyon ay siguraduhing makuha ni Jung-wan ang nararapat na parusa. Ngunit alam ni Yuna na para magawa iyon, kailangan niyang paghiwalayin si Woo-hyuk sa grupo ng investigador kaya ipinadala niya ang mga larawan ni Woo at Jung-wan na nagliligawan sa superior ni Woo-hyuk. Hindi na kailangan pang sabihin ang resulta dahil ang paiskal na nagsisiyasat sa kaso ay nasa isang panig. Ang kabilang panig ay ang sospek. Kung may ganitong malabong relasyon, imposibleng magtrabaho ng patas. Ginamit ni Yuna ito para takutin ang kanyang nakatataas upang palayain si Woo-hyuk mula sa opisina ng paiskal. Reluctant na binigyan ng nakatataas si Woo-hyuk ng walang takdang sick leave simula noon, at hindi na siya pinayagang lumahok sa investigasyon ng kaso ni Minho. Wala nang magawa si Woo-hyuk kundi mag-impake at umalis ng opisina.
Nang makarating siya sa pinto, nakita niya si Yuna na nakatayo roon. Ang mapagmataas na itsura ni Yuna ay nagsabi kung ano ang balak niya. Nagmadali si Woo Hyuk na bumalik para makita si Jungwon at nagbabala sa kanya tungkol sa plano ni Yuna. Talagang gusto ni Yuna na mapunta sa bilangguan si Jungwon. Ngunit sa pagkakataong yun, ang tanging iniintindi ni Jungwon ay kung talagang ginamit siya ni Woo Hyuk buong panahon. Hindi nag-atubiling tanungin ni Jungwon si Woo Hyuk kung ginamit ba siya para lang sa paghihiganti. Nang malaman niyo ng kanyang kasintahan, umamin na lang si Woo Hyuk na sa simula nga ay balak niyang lapitan si Jungwon, pero hanggang ngayon ay totoo ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi naniwala si Jungwon sa sinabi niya. Malakas siyang sumigaw at pinatalsik si Woo Hyuk. Sa huli, naging bobo pa rin si Jungwon, ginamit siya ng hindi niya alam. Inaresto si Jungwon at dinala sa detention center. Ninais ni Woo Hyuk na bumisita pero hindi siya pinayagan. Wala na siyang paraan para protektahan si Jungwon kaya ang nagawa na lang ay ipagsapalaran ang kanyang buhay para hanapin si Chujin. Dumukal si Woo Hyuk at nanalangin kay Chujin na iligtas si Jungwon. Kung ligtas si Jungwon, hindi na niya hihingi ng katotohanan tungkol sa kanyang ama. Nagulat si Chujin nang makita si Woo Hyuk na isinusuko ang katotohanan para kay Jungwon. Matagal nang hinahabol ni Woo Hyuk ang kasong ito, at lumalabas na mahal nila ang isa't isa ng ganito kalalim. Para kay Woo Hyuk, kayang bitawan ni Jungwon ang kanyang galit. Ngunit sa huli, tumanggi pa rin si Chujin sa kahilingan ni Woo Hyuk. Sasabihin niya mismo kay Woo Hyuk ang katotohanan tungkol sa kaso ni Chaos. Lumabas na nagkaroon ng trahedyang pag-ibig si ama ni Woo Hyuk at si Chujin. Nagmahalan sila kahit pareho silang may pamilya. Gusto nilang magkasama kaya nagnais silang iwan ang lahat at tumakas. Ngunit alam ni Chujin na pinahahalagahan ni Chaos Han ang kanyang pamilya. Paano niya iiwan ang kanyang asawa at mga anak? Kaya dinala ni Chujin ang isang matalim na bagay, kung hindi darating si Chaos Han, ipapatay niya ang sarili. Ngunit dumating si Chaos Han, hindi para tumakas kasama si Chujin, kundi para sabihin na hindi niya matiis na iwan ang kanyang pamilya. Bagamat handa na si Chujin sa sitwasyon, mahirap pa rin itong tanggapin. Sa matinding selos, nawalan siya ng kontrol at inatake si Chaos Han. Ito ang katotohanan na hinahabol ni Woo Hyuk ng 30 taon. Hindi niya inasahan na mamamatay ang ama dahil sa masamang pag-ibig na iyon. Sa puntong ito, hindi na mababago ng katotohanan ang nangyari. Pag-uwi, itinapon ni Woo Hyuk ang lahat ng dokumento tungkol sa Gun Group. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya pero ang gusto lang niya ngayon ay mailigtas si Jungwon. Kinabukasan, nasa bahay si Woo Hyuk nang may kumatok sa pinto. Nagulat siya nang makita ang nakababatang kapatid ni Chu Yujin. Napansin nitong may kakaiba noong araw na iyon kaya tumalon siya sa balkonahe at tumakas. Nagkubli siya sa malayong lugar pero hinahabol pa rin siya ng mga tao ni Chu Yujin. Wala nang ibang magawa kundi humingi ng tulong kay Woo Hyuk. Sinabi nito na ang insidente sa helicopter ay gawa-gawa lang ni Chu Yujin pero ayaw na ni Woo Hyuk ng kaugnayan sa Gun Group kaya galit niya itong pinaalis ng bahay. Kinabukasan, nakatagpo ni Woo Hyuk ang matalik na kaibigan ni Jungwon. Tinanong siya kung bakit wala siyang ginawa para iligtas si Jung. Kaya ba niyang panuurin na maparusahan si Jung? Paano ang sanggol sa sinapupunan ni Jung? Paano makatiis ang isang sanggol sa kulungan? Ang mga salita ng kaibigan ang nagmulat kay Woo Hyuk. Kung hindi tatanggapin ni Chujin ang alok niya, lalaban siya hanggang dulo. Hindi nagtagal, nakahanap si Woo Hyuk ng kaibigan na makikipagtulungan sa kanya. Natuntun nila ang tagwan ng nakababatang kapatid ni Chujin. Para iligtas ang sarili, kailangang ibigay nito ang lahat ng ebidensyang hawak niya kay Woo Hyuk. Pinatawag ni Woo Hyuk ang nakababatang kapatid ni Chujin para tawagan si Chu Yujin. Nang marinig ang boses ng kapatid, labis ang pag-aalala ni Chu Yujin. Mabilis niyang inayos ang lugar ng kanilang pagkikita, isang templo kung saan nakalibing ang kanilang mga magulang. Pagdating ni Chu Yujin, naroon din si Woo Hyuk. Batay sa resulta ng investigasyon sa balat ni Suho at mga kuko ni Minho noong araw na iyon, nakakita ang investigasyon ng droga sa katawan ni Suho. Kung lalabas ito, ano kaya ang iisipin ng mga shareholders? Nakakatawa na isang drug addict ang maging chairman ng grupo. Kahit makaligtas si Suho ngayon, ipagpapatuloy pa rin ni Woo Hyuk ang kasong ito. Kung bibigyan ng pagkakataon, pagbabagsak niya si Suho. Para kay Chu Yujin, ang kanyang anak lang ang iniintindi kaya nagpasya siyang palayain si Jungwon. Nang makita si Woo Hyuk sa harap niya, alam ni Chujin na matapat ito sa salita. Kung ganito rin ang determinasyon ng ama noon, iba ang kanyang kapalaran. Inutusan niya ang assassin na tigilan ang pagpatay kay Woo Hyuk. Hintayin niya si Jungwon lumabas bago iparamdam sa kanila ang paghihiwalay ng yin at yang. Paiiralan niya ang pagdurusa kay Woo Hyuk habang buhay. Sa panghihimasok ni Chujin, dineklarang inosente si Jungwon ng korte. Sinunod din ni Jungwon ang kasunduan at inihatid ang testamento ng chairman kay Chu Yujin para tuluyang matapos ang relasyon nila.
Naglalakad si Jungwan sa kalye habang nakaupo sa hintayan ng bus. Unti-unting bumabalik ang kanyang alaala. Nangyari nga noong gabi, nang pagkamatay ni Minho na inangat niya ang armas para takutin ito, pero agad siyang napigilan ni Minho gamit ang mga matatamis na salita para manatili si Jungwan sa tabi niya. Ngunit naunawaan ni Jungwan ang mga kasinungalingan ni Minho. Tinanong niya kung mahal pa ba siya ni Minho kahit na siya ay nagdadalang tao ng anak ng iba. Nang marinig ito, sumiklab ang demonyo ni Minho. Agad niyang sinunggab si Jungwan at mahigpit na niyakap. Nagsumikap si Jungwan. Nang halos hindi na siya makahinga, lumitaw ang sekretarya. Siya ang umatake sa kanyang amo. Pagkatapos dalhin si Jungwan palabas, nilinis niya ang eksena para burahin ang mga bakas. Lahat ng ginawa ng sekretarya ay para mapilit si Jungwan na ipamigay ang kanyang mga organo sa asawa nito. Kaya nang makita niyang pinalaya si Jungwan ng korte, naisipan ng sekretarya na dukutin ito. Sa sandaling naalala ang lahat, naglakad si Jungwan patungo sa pangunahing kalsada. Sa kabila ay ang lalaking minahal niya. Nang kumikislap ang berdeng ilaw, naglalakad ang dalawa papalapit sa isa't isa nang biglang bumilis ang isang sasakyan papunta sa kanila. Agad niyakap ni Woo Hyuk si Jungwan upang iligtas siya. Mabilis na bumaba ang sekretarya sa sasakyan, hinalik niya si Jungwan at sinakay sa loob, saka umalis. Dali-daling tumawag si Woo Hyuk sa kaibigan para dalhin ang kanyang sasakyan at habulin sila. Nagsimula ang karera ngunit madaling nawala ng matalinong sekretarya si Woo Hyuk. Malubha ang kondisyon ng asawa ng sekretarya sa ospital kaya kailangang ipasailalim siya sa operasyon agad. Ngunit sinabi ni Jungwan na siya ay buntis at nais niyang panatilihin ang bata kaya hindi pwedeng gawin ang operasyon. Naimpluwensyahan ng sekretarya pero hindi na makapaghintay ang kanyang asawa. Sa huli, pinili pa rin niyang dalhin si Jungwan para sa operasyon. Hiniling ni Woo Hyuk sa kanyang kasamahan na subaybayan ang sasakyan ng sekretarya. Sa puntong ito, isang babaeng kasamahan ang nakakita ng pahiwatig. Sinabi niya na sa listahan ng tawag ni Jungwan, may pangalan na Muji. Nang imbestigahan, nalaman nilang malubha ang sakit ni Muji at matagal na naka-ospital. Lahat ng gastusin ay sinagot ng sekretarya ngunit bigla itong pinayagang makalabas. Nalaman din ng kasamahan na ginawa ni Jungwan at Muji ang parehong pagsusuri para sa transplant ng organ. Kaya tiyak na patungo si sekretarya sa ospital para sa operasyon kay Jungwan. Nang marinig ito, agad na pinuntahan ni Woo Hyuk ang numero ng doktor kung saan ginawa ang pagsusuri. Mula rito, makakakuha siya ng impormasyon tungkol kay Jungwan. Nakita niya ang sasakyan ng sekretarya na dumadaan. Pinalitan na nito ang sasakyan ng ambulansya para sa kaginhawaan. Agad na hinarang ni Woo Hyuk ang ambulansya gamit ang kanyang kotse. Lumabas ang dalawa at nagsimulang mag-away. Sa huli, natalo pa rin ni Woo Hyuk ang sekretarya. Mukhang maliligtas nila si Jungwan nang sabay silang inatake ng grupo at nawalan ng malay. Lumabas na ito ang mga asasin na sumusunod sa kanila. Nagising na si Woo Hyuk at nakita siyang nakatali. Matinding pinaglaban ni Woo Hyuk ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, may nagdala ng TV. Bago pa maintindihan ni Woo Ha ang nangyayari, lumitaw sa screen ang larawan ni Jungwan. Siya ay nakatali at nakakulong sa isang bakal na hola. Nasaktan ng gusto si Woo nang makita siya sa ganoong kalagayan pero wala siyang magawa. Narinig ni Yuna na dinukot sina Jungwan at Woo Ha. Agad niyang inisip na maaaring ang kanyang ina ang may kinalaman dito kaya galit niyang nilapitan ang ina upang tanungin. Hindi diretsyong inamin ni Chujin, pero bawat salita niya ay nagpapahiwatig na gusto niyang mangyari yun. Nais ni Yuna na pagsabihan siya, ngunit hindi pinansin ni Chujin. Marahas siyang pinaalis ni Chujin. Nag-isip ng malalim si Yuna, at sa huli, nagpasya siyang tumawag sa pulis. Hindi inaasahan, kinuha ng sekretarya ni Chujin ang telepono ni Yuna. Kasabay noon, inilagay si Yuna sa isang mahigpit na kwarto upang pigilan siyang guluhin ang pagpupulong para sa eleksyon ng bagong presidente kinabukasan. Nag-alala sa kaligtasan ni Jungwan, sinamantala ni Woo Hyuk ang pagkakataon ng hindi nakatingin ang gwardya. Tinangkang abutin at kunin ang card sa wallet ng gwardya. Gamit ang buong lakas, pinutol niya ang tali. Nang pumasok ang gwardya, mabilis siyang umatake at natalo ito. Hindi basta-basta ang lalaki pero napagtagumpayan ni Woo Hyuk. Hinala ni Woo na maaaring dinala si Jungwan ng mamamatay tao sa lugar kung saan dati ikinulong ang asawa ng kapitan, kaya tumawag siya ng mga kasamahan para humingi ng tulong. Agad siyang pupunta roon. Muling hinarap ni Woo Hyuk ang mamamatay tao. Hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, tuluyan siyang natalo dahil sa galit ni Woo. Mabilis siyang tumakbo upang iligtas si Jungwan, ngunit siya ay napagod at nawalan ng malay. Sa kabutihang palad, naipasok ni Woo Hyuk si Jungwan sa ospital sa tamang oras kaya nailigtas ang kanyang buhay. Nahuli ang mamamatay tao ngunit kahit anong tanong ni Woo, nanahimik ito. Kahit alam ni Woo Hyuk na si Chujin ang nasa likod ng lahat, wala siyang paraan upang makulong siya. Sa araw ng pagpupulong para sa eleksyon, ayon sa plano, boto ng mga board member si Suho bilang susunod na chairman. Ngunit kabaligtaran ng inaasahan ni Eugene, kakaunti lang ang pumabor.
Agad tumayo si Chujin upang questionin ang mga shareholders. Tinanong niya kung ano ang iniisip nila nang gawin niyon. Galit na galit siya at hindi na makontrol ang sarili. Dito tumayo si Suho upang linawin ang lahat. Siya ang humiling sa mga shareholders na ganito ang gawin. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat maging chairman at nais niyang magkaroon ng mas karapat-dapat para sa ikauunlad ng grupo. Inilipat din niya ang lahat ng kanyang share sa taong iyon, si Yuna, ang nakababatang kapatid ni Yuna. Sa suporta ng mga shareholders, na-nominate si Yuna bilang bagong presidente ng Gessen Group. Natural na hindi pumayag si Chujin. Nag-isa siya sa kanyang kwarto upang mag-isip ng mahinahon. Hindi inaasahan, ang asawa ni Suho ay gustong akitin ang kanyang biyenan. Nagsimula siya ng selebrasyon gamit ang pulang alak at sinabi na maglalakbay sila ni Suho sa malayo. Magkakaroon sila ng masayang buhay at kung mangyari iyon, iiwan lamang ang biyenan sa malamig na villa. Labis na nagalit si Chujin nang marinig ang mga mapang-akit na salita. Agad niyang binunot ang bote ng alak at tinamaan ang ulo ng kanyang manugang. Sa isang iglap, bumagsak ito sa sahig. Naglakad si Chujin ng may kirot. Dumating na rin ang mabuting anak na si Suho, na niyakap at pinatahan ng ina. Inamin ang kanyang pagkakamali at umaasang muling mabubuo ang masayang pamilya. Nang makita si Suho ng ganoon, hindi sinasadyang hinaplos ni Chujin ang kanyang mukha at sinabi na huli na ang lahat. Nagulat si Suho nang mapansin ang dugo sa kamay ng kanyang ina. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at natagpuang walang buhay ang kanyang asawa sa sahig. Tumigil ang hininga nito, nang inig si Suho at umiyak. Dinala rin ni Wuha ang mga tao upang arestuhin si Chujin. Sa wakas, kailangang bayaran ng masamang babaeng ito ang kanyang mga kasalanan. Ngunit ang mamamatay tao sa ospital ay nawala ng walang bakas. Walang saksi, kaya imposibleng mapatunayang may sala si Crow Eugene sa mga nakaraang kaso. Hindi nakagawa ng operasyon ng sekretarya matapos mawala si Jungwan. Nang matapos ang burol ng kanyang asawa, naaresto rin ang sekretarya bilang salarin sa kaso ni Minho. Pagkatapos ng lahat, nagpa siya si Jungwan na tumakas upang magsimula ng bagong buhay. Alam ng kanyang matalik na kaibigan na hindi niya mapipigilan si Jungwan kaya hiniling lamang na maging ligtas ang paglalakbay niya. Na-late si Woo-hak sa pagdating. Nang malaman na aalis na si Jungwan, dali-dali siyang naghanap sa kanyang ngunit hindi na niya nakita para sa huling pagkakataon. Isang taon ang lumipas, nagbitiw si Woo-hak sa kanyang posisyon bilang paiskal at naging abogado. Alam ni Yuna ito kaya sinadya niyang puntahan si Woo sa korte. Pareho pa rin siya noong unang pagkikita nila. Bagamat inaantok bago ang paglilitis, naging profesional si Woo-hak nang magsimula ang kaso. Pagkatapos ng paglilitis, tinanong ni Yuna si Woo-hak kung may balita na ba tungkol kay Jungwan. Ngunit nang makita ang malungkot na mukha ni Woo, alam na ni Yuna ang sagot. Ngayon, binitiwan na ni Yuna ang kanyang galit at umaasa siyang makakahanap si Woo ng taong magpapasaya sa kanya. Sa salo-salo ng tanggapan ng paiskal, inanunsyo ng boss ang promosyon kay Prosecutor Kim, na dati ng taga-suporta ni Eugene at Yuna. Bilang pasasalamat, tinulungan siya ni Yuna na maabot ang mataas na posisyon. Pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, bumalik si Suho sa pagpipinta, na naging hilig niya mula pagkabata. Bago magsimula ng bagong yugto, binisita ni Suho ang chairman. Ibinigay niya sa ama ang isang oil painting ng pamilyang may 5 miyembro, umaasang maibalik ang magagandang alaala. Hindi niya alam kung nagising na ba ang chairman, pero ngayon marahil ay mas mabuti ng ganito. Bumisita si Woo-hak sa detention para bisitahin si Eugene. Kahit nakakulong, nanatili siyang mayabang at hindi sumuko sa kanyang hanggarang makipaghiganti kina Woo-hyuk at Jungwan. Sinabi ni Woo-hak ang katotohanan na matagal nang nakita ng chairman ang ambisyon at kalupitan ni Minho. Bagamat mahal niya ang anak, kung makukuha ni Minho ang kapangyarihan, magiging hindi tiyak ang kapalaran ng grupo. Kaya't lihim na tinawag ng chairman si Woo-hyuk upang baguhin ang huling habilin, at ang napili niyang tagapagmana ay si Suho. Nalaman ni Chujin ang katotohanan ngunit huli na para bumawi. Mabubuhay na siya sa pagsisisi at pahirap. Nakakuha ng mensahe ang matalik na kaibigan ni Jungwan mula sa kanya, na nagpadala ng larawan na nagpapakita na buhay pa siya at maayos ang kalagayan. Mula rito, natuklasan ng matalik na kaibigan at ni Woo na nasa Oka, Japan si Jungwan. Dali-daling nagpunta si Woo-hak doon upang hanapin si Jungwan. Gaano man kalawak ang mundo, kung sapat ang pagmamahal, tiyak na magkikita muli ang dalawang nagmamahalan. Nang makita ang isa't isa, niyakap nila ang isa't isa ng may damdaming labis. Pagkatapos ng lahat, magsisimula silang muli ng isang bagong buhay na masaya at payapa magpakailanman. Dito nagtapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang magagandang pelikula. At hanggang sa muli.